Hello po sa ating lahat. Real talks lang, ano. Para sa atin, para maging effective ang ating government, dapat ang president at saka vice president ay magkatuwang yan, ano. So, sanid pirsa para magawa nila yung mga dapat nilang gawin bilang highest officials of the land. So, tulong-tulong. Ang pagkaalam ko dyan, alimbawa, ang president ay hindi magawa ang isang bagay for some reason dahil, alimbawa, mayroon siyang mas importanteng uunahin. Then, the vice president will take charge. So, kasangga ng presidente ang vice president para magawa yung mga bagay-bagay na dapat nilang i-accomplish. Ngayon, kung ang dalawang ito ay magkaaway, so yung efficiency ng government ay nababawasan. Ito kung i-analyze natin yung sa US government lately for the past several administration, karaniwan yung president ay kaalyado yung vice president. Kaya very smooth yung trabaho, nagtutulungan. Ngayon, kung ganyan ang yung nangyayari dito sa Pilipinas kung saan magkaaway yung president at saka vice president, walang mangyayari. Kasi sa pagkalam ko, ang ugat ng away na yan ay yung sinabing term sharing. Okay, kasi meron daw silang kasunduan noon na term sharing, si PBBM, pagkatapos ibibigay niya sa Vice President. Sa akin naman, hindi dapat ganun. Dahil ang presidente ay elected ng mga tao as a president. Hindi nila inilik yan para maging vice president, or ang vice president ay inilik nila to be vice president. Hindi nila inilik na vice president to be the president. Okay? So, sa tingin ko, yan ang isang sa dahilan. Pagkatapos, another reason yung naungkat yung confidential funds, Then, nagalit si former President dyan noon, former President Duterte, na the House of Representative is the most rotten institution. So, yung sinabi niya. Kaya parang yun na rin ang isa sa mga ugat, Inaakusa ni former President yung House of Representative, particularly yung Speaker na gumagawa ng graft ang corruption. Accordingly, sabi niya, most rotten institution. Hindi niya naisip naman, once upon a time, siya ay naging congressman. Pagkatapos yung kanyang anak ay congressman sa ngayon. Pagkatapos, once upon a time, he was also a president. So, sada gumawa siya ng paraan para maalis yung sinasabi niyang katiwalian sa Kongreso. Okay. So, yun, Ngayon, going back to that situation, ang presidente ay ang vice president ay inaaway yung president. Ngayon, ito lang ang option. Okay? Kasi sa palagay ko, hindi na magkakabalikan yan kasi sa dami noong
yung mga na-uncover na anomaly sa Office of the Vice President as well as the Department of Education, hindi na sa palagay ko, hindi na ma-reconcile yan, no? Ngayon, ang gagawin na lang ni Kwan yan hanggang matapos yung term niya ay manggulo. So, yan ang nakikita natin. Okay? Ngayon, the best way, i-impeach na. Okay? Para at least mawala yung mawala yung isang sagabal para maging smooth ang operation ng government. Hindi na yan for inisip na for nagpolitiking, and so on. So, to give solution to the problem, i-impeach na. Kasi sa nakita natin, talagang maraming mga grounds naman na pasok for impeachment. Okay, yung katiwalian dyan. Pagkatapos yung mismo, yung attitude. So, ganyan. Gusto ba natin na imagine yung ganyan ang attitude ng isang natin na nakakahiya. Okay? Worse yet, imagine kung naging presidente yan, ano? May God forbid. Baka awayin kung sino-sinong awayin si Trump, awayin kung sino-sinong leader, baka malagay tayo sa alanganin. Kaya, okay, ikuha na natin i-strike out natin yung, halimbawa siya magiging president. Ang pinaka-question na lang dito sa atin is, paano natin mas maging effective yung government? Paano maalis yung mga gulo-gulo? Ako ay naniniwala na the only way is i-impeach ninyo si Sara Duterte. Okay? Sa palagay ko, sa mga nangyayari, marami ng Pilipino ang mag-support yan. In fact, isa ako. Kaya, for me, the best way para matigil yung mga ganyan. So, ang kongreso natin ay maging focus na sa mga bagay